Ayun, purihin ng Diyos at tayo ay muli't muli nagpapatuloy sa ating pag-aaral patungkol sa libro ng mga Hebreo na Epistle to the Hebrews. Ayan. So tayo ngayon nasa Hebrews 8 mga kapatid, no? At first time na makikita nyo po itong ginagamit ko ngayon, no? Na ah, application, no? Salamat sa Diyos at may mga ganitong mga application na ah, madami ng tayong kaparaanan, no, para mas matuto pa. So ang mga ginagamit ko mga kapatid ay Tagalog, itong TS 2009 at itong Sefer Bible, no. Sapagkat dito sa Sefer ay naka-translate ay nasa original na name, no, ginamit talaga. For example, itong Yahuwah, no. Ah, at masarap magbasa kapag madami tayong pwedeng ikumpara, no, ng mga kasulatan, no. So, ayun po mga kapatid, no. At last na pinag-usapan natin is about sa pagiging punong pari, no, ng ating Panginoon sa pagkakapunong pari ni Melchizedek. At dito naman, hallelujah, ay bibigyan tayo ng mas malalim pang insight, no. Saan ba siya naging punong pari, no? Sapagkat nalalaman natin mga kapatid, no, na ang priesthood ay binigay, no, sa kautusan sa pamamagitan ng pagkasaserdote o pagkapunong pari ni Aaron ng mga Levita, pagiging saserdote nila, mga priesthood ang tawag doon, no? So sa kanila pinagkatiwala ang pangangaral, sa kanila pinagkatiwala ang mga ikapo, ang mga tinatawag na ordinansa sa templo, mga gawain, yan, patungkol sa Diyos at patungkol sa paghahandog, sila din yung ang inatasan ng ating amang Yahuwah doon, no. Pero dito sa bagong tipan, sa renewed covenant, better covenant na tinatawag dito, no. Nabasa natin dito. High priest of the new covenant si Yahushua, no. Dito sa renewed covenant, si Yahushua na ang ating punong pari. And guess what? Ano tayo? Anong parte natin, no, sa kanyang pagka-saserdote? Pag-aaralan natin yung susunod, no. So tayo dito, no, pag-aaralan natin, no, isa-isa yung mga verses. Alright. Tayo magsisimula ngayon dito sa 1. Sige po, tayo po yung magsimula na, mga kapatid, no. Sabi dito mga kapatid, no, ang kinauuwian nga ng mga bagay na sinasabi namin ng ito. So sa lahat ng mga bagay na pinag-usapan natin from Hebrews 1 hanggang Hebrews 7, ang kinauuwian nun, ito, meron tayong isang dakilang saserdote. Meron tayong punong pari na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Bakit kaya tinawag na sa mga langit, mga kapatid, no? Dahil marami pong langit. Mababasa natin yan, mga kapatid, no? Sa sulat ni Pablo. Ano ko lang. Yan, no? Sa 2 Corinthians 12:2. Ano po ang mababasa natin dyan, mga kapatid? Sabi dyan, nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroong ng 14 na taon. Maging sa katawan ay ewan ko. O maging sa labas ng katawan, ewan ko. Hindi ko nakakaalam. Na inagaw hanggang sa ikatlong langit, no? So kung actually meron tayong assumption na ang tinutukoy diyan ni Pablo ay John, si John, no? Si John kasi yung yung binigyan ng mga pangitain
at pahayag ng Panginoon patungkol sa langit, 'di ba? Pinunta siya sa langit. Sa pinakita sa kanya yung second Jerusalem, alright, no? At yung mga yung trono ng Diyos pinakita sa kanya, no? At siya lang naman yung maaaring bigyan ng pagkakataon ng Diyos na dalhin sa ikatlong langit yung kakilala niya, no? Kakilala ni Pablo. At dito sinasabi merong ikatlong langit at nandoon ang tinatawag na Second Jerusalem. Kung babasa natin sa Revelation. Yung Revelation sinulat ni John. Alright? At si John at si Paul ay kapwa tinatawag na apostol. Yan. So siya ay inagaw din. No? Pangitain yun. Alright? So dito, kaya pala sinabi dito mga kapatid, no, balikan lang natin yung kanina natin binabasa, no. Sabi dito, mayroon tayong isang dakilang saserdote, which is kilala natin kung sino, si Yahusha, na nakaupo sa kanan ng luklukan sa karangalan sa mga langit, no, hanggang sa kataas-taasan kasi sa kanan siya nakaupo eh. Kung nasa ng Ama, isipin niyo kung nasa kanan niya, doon nakaupo ang Panginoon, no. So sa kataas-taasan 'yon, sa mga langit. Alright? Dito sinasabi, nakaupo sa kanan ng luklukan. Marami tayong mga verses, no, na nabasa na si Kristo nga ay nakaupo sa kanan ng luklukan. Isa diyan dito mababasa natin sa Mateo 22 verse 44. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan hanggang sa ilagay ko ang iyong mga kaaway sa ilalim ng iyong mga paa. No, so dito inexplain ni Yahusha kung ano yung nakita ni David sa kanyang pangitain, no? Mababasa din natin yan sa Psalm 110 verse 1. Sa Psalm 110, yan. Sabi diyan, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway, no? Sa Sefer, ganito ang nakalagay diyan. Yahuwah said unto my Adonai, Adonai ibig sabihin na ito Panginoon, sit at my right hand until I make your enemies your footpath. Yan, no? Same lang din dito, no? Yan. So maganda din tong Sefer kasi ah tawag doon, nire-retain niya talaga yung name para hindi tayo malito. Kasi kapag sinabi yung Panginoon, pwedeng mag-render yun sa dalawa. Kasi dalawang Panginoon tinutukoy diyan eh, no? Sinabi ng Panginoon sa akin Panginoon. Pero kung babalikan natin yung original sa Hebrew, si Yahuwah ang nagsabi sa Panginoon ni David. So yung Panginoon ni David, obviously si Yahushua 'yon. Oo. Jesus. Yes. So yan. And yung other verse na mababasa natin, no? Ito mga lang to, supporting verse lang. Sa Mark 16 verse 19, no? Basahin natin sa Tagalog. Ang Panginoong Yahushua nga, pagkatapos na sila magkausap, siya ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. So very evident. Madami nagsasabi, mula kay Yahushua, kay Kefa, si Kefa, ibig sabihin ng Kefa, ano yun? Peter. Kay Pedro, kay John, hanggang kay Pablo, no? Si Yahushua, si Kristo ay nakaluklok talaga sa kanan ng Ama. And sinasabi nga natin na pag-aaralan natin na maraming beses na, no? Meron tayong two witness. Una, syempre, si David, no? Nung binasa natin dito sa Psalm 110:1, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan ng iyong mga kaaway. So, yung unang witness natin ay si David. Ikalawang witness natin ay si Stephen. Mababasa natin yan dito sa Acts 7:55, no?
Datapwat siya palibhasa'y puspos ng Espiritu Santo ay tumigil ng maigi, tumitig ng maigi sa langit. At nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Yahushua na nakatindig, nakatayo sa kanan ng Diyos. No? At nagsabi, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao ay nakatindig sa kanan ng Diyos. So nakita niya ang Diyos, meron siyang nakita din na nakatayo sa kanan ng Diyos. Ang nakatayo sa kanan ng Diyos ay tinawag niyang anak ng tao, which is obviously si Yahushua. No? So ibig sabihin mga kapatid, marami tayong witnesses regarding sa pagkakaluklok, no? Pagkakaluklok ng ating Panginoon, Yahushua, sa kanan ng ating Amang nasa langit, no? Sabi dito sa Hebrews 2, ministro sa sanktuaryo at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao, no? May mga bagay na pag sinabing makalangit, mga kapatid, no? Hindi yung ginawa ng tao. Kasi langit nga eh. Wala naman tao sa langit. Ang tao, ang purpose ng tao sa lupa. Hindi natin pwedeng i-inherit yung langit, no? Nang tayo ay nasa laman pa at dugo. So ang tao, ang purpose ng tao sa lupa. So kung ang purpose ng tao sa lupa at ah, mga pisikal na bagay, so hindi pwedeng manahan ng Diyos sa pisikal na na tabernakulo, templo. Mababasa natin 'yan dito sa Acts 7:48 to 49, ganito ang sinasabi. Bagamat ang kataas-taas ay hindi tumatahan sa mga bahay na gawa ng mga kamay, gaya ng sinasabi ng mga propeta, no? Ang lahat ay aking luklukan, at ang lupa ay tungtungan ng aking mga paa. Anong anyo ng bahay ang itatayo ninyo sa akin, sabi ng Panginoon? O anong dako ang aking pahingahan? Hindi baga ginawa ng aking kamay ang lahat ng mga bagay na ito? No? So ang Diyos, hindi siya nananahan sa templong gawa ng tao. So ibig sabihin, mayroong templong ginawa ang tao, mayroong templong ginawa ang Diyos. Yun ang sinasabi dito sa Hebrews 2, no? May sanktuaryo, ang tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, no? Mababasa natin yan sa English. A minister of sanctuary and true, totoong tabernakulo. Meron palang totoong tabernakulo, no? Na ginawa si ang Ama, ang Diyos. Obviously, yung tabernakulong yun wala sa lupa, nasa langit, no? Hallelujah. So magpatuloy tayo sa Hebrews 3. Sabi dito, sapagkat ang bawat dakilang saserdote ay inilagay upang maghandog ng mga kaloob at ng mga hain naman. Sa ganito'y kinakailangan din naman siya magkaroon ng anumang ihahandog, no? Alam natin, no, nabasa na natin sa mga nakaraan, no? Bigyan ko lang din ng verse, no, na ang mga punong pari, no, hindi sila papasok doon sa kabanal-banalan nang wala silang dalang handog. For example, gusto na nilang manalangin, papasok sila doon sa kabanal-banalan. Hindi pwede 'yon, mga kapatid. So kailangan kapag papasok sila doon, meron silang handog, merong purpose. Ang purpose kasi ng ng Holy of Holies, no, is para yung tinatawag na kabanal-banalang dako ng santuario is para paghandugan ng mga offering. Yung offering, hindi pera, tinutukoy natin na offering na ah, mga hayop, dugo ng toro na at dugo ng kambing. Alright, yun yung winiwisik nila dun sa sa Ark of Covenant, dun sa luklukan, no. So hindi pwedeng pumunta doon ng isang saserdote na wala siyang dala. Yan. According yun sa ordinansa
ng kautusan patungkol sa sa templo, no? Mababasa natin 'yan sa Leviticus 16:3. Ganito, papasok nga si Aaron sa loob ng dakong banal, may dalang isang ah, gurang toro, may toyo na nagugutom kasi ako, may gurang toro na handog dahil sa kasalanan at isang tupang lalaki na handog na susunugin, no? So pagpapasok si Aaron do'n sa dakong banal, meron siyang dalang toro, gurang na toro. Handog sa kasalanan, 'no, at, burnt offering o handog na susunugin na tupa na lalaki. Depende sa kung anong purpose ng papasok do'n, 'no. Pagkakasalanan niya, kasalanan mismo sa kanya, ang dala niya do'n ay batang toro naman, na nabasa natin sa sa nakaraan, 'no. Ayan, 'no. Pero si Yahushua, alam naman natin na siya ay punong pari, 'no. So ibig sabihin kailangan din niyang may dalang handog pagpapasok siya dun sa kabanal-banalang dako, 'no. Sabi dito sa Hebrews 8:4, kung siya nga'y nasa lupa ay hindi siya saserdote sa anumang paraan, which is true, 'no. Palibhas ay mayroon na nagsisipaghandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ayon kasi sa kautusan, mga kapatid, 'no, si Aaron at kanyang mga anak na mga Levita ang in-appoint as saserdote. Mababasa natin 'yan sa Exodus 28:1. Sabi niyan sabi niya diyan, "Ilapit mo sa iyo si Aaron, iyong kapatid at ang kanyang mga anak na kasama niya mula sa gitna ng mga anak ni Israel upang makapangasiwa sa akin sa katungkulang saserdote." Si Aaron, si Nadab, si Abihu, si Eleazar, si Ithamar na mga anak ni Aaron, 'no. Same thing sinasabi din diyan dito sa Numbers 3:5-10, 'no. Hindi ko na babasahin pero dito sinasabi dito na sa lahi ng mga Levita, 'no, ibinigay. Ayan, 'no, sa 6. Sabi dito, "Ilapit mo ang lipi ni Levi at ilagay mo sila sa harap ni Aaron na saserdote upang pangasiwaan nila siya." 'No. So sa mga Levita ibinigay ang kautusan patungkol sa pagkasaserdote, 'no. Kaya hindi puwedeng maging saserdote si Yahushua sa lupa dahil, magkakaroon ng kontradiksyon 'pag sa lupa siya naging saserdote kasi meron ng saserdote, eh. Si Kristo kasi, si Yahushua kasi ay nanggaling sa lahi ni Juda. Hindi kailanman sinabi sa kautusan na may saserdoteng, maglilingkod sa templo sa lahi ni Juda. Lahat ng, lahat ng tipan na binigay ng Diyos ay sa lahi ni Levi lang, 'no. Kaya hindi siya makakapasok doon sa sa templong gawa ng tao sa lupa. Nakukuha ba natin, mga kapatid, 'no? Sa Hebrews 8:5, na nangaglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan. No, so dito eto medyo matalinghaga 'to, medyo interesting, 'no? Sabi dito, sa anumang paraan hindi siya naging saserdote sa lupa. Kasi meron ng saserdote na nag-e-exist nung panahon niya, 'no, which is ang mga Levita. May high priest nga nung panahon na yun, eh, 'no, nakausap nga ni Kristo yung high priest, alright. Pero sa Hebrews 8:5 sabi dito, na nangaglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan. So may mga anyo at anino pala ng mga bagay sa kalangitan na ginagawa dito sa lupa. At isa doon ay ang pagkasaserdote. Dahil meron din pagkasaserdote sa kalangitan. Pag sinabing anino, mga kapatid, 'no, ay replika, 'no? Replika ng ginagawa sa langit ang ginagawa ng mga saserdote sa lupa. Kung may punong pari sa langit, may punong pari din sa lupa.
Kung may hari sa langit, which is ang Diyos, may hari din sa lupa. No? At paghaharian ng anak ng tao ang lupa. Tatawagin siyang hari ng mga hari sa lupa. Alright? At kung merong templo sa langit, anino rin yun ng templo sa lupa. Sabi dito mga kapatid, kung itutuloy natin, gaya naman ni Moises, no? Na pinagsabihan ng Diyos nang malapit ng gawin niya ang tabernakulo, no? Yung part na gagawin na niya yung tabernacle, sinabihan siya ng Diyos. Ito ang sabi niya. So pag sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong ipinakita sa iyo sa bundok. So ibig sabihin mga kapatid, no? Nang si Moises gagawa ng mga bagay na iniutos ng Diyos, merong anyo na ipinakita sa kanya na gagayahin niya. Kasi mahirap gumawa ng isang bagay by instruction lang, no? Sabihin, mas madaling gumawa ng bagay kapag nakita mo na mismo yung outcome, kung ano magiging itsura. Nakuha ninyo? For example, for example, ano ba? Hindi ko alam, for example, di pa ako nakakita ng gitara. Tapos gagawa ako ngayon ng gitara. May magtuturo sa akin paano gumawa ng gitara, no? So ako, wala akong idea kung ano itsura ng gitara. At mas mahihirapan ako na gawin yung gitara kasi nga hindi ko pa nga siya nakita. Unless ipakita mo sa akin yung hulma ng gitara, itsura ng gitara, para yun yung gagayahin ko. Para nagme-make sense sa isip ko na, oo nga, ito nga pala kung paano gagawin yun. No? So, ibig sabihin, mga kapatid, no, nung inutusan ng Diyos si Moises na gawin yung Ark of the Covenant, yung gawin yung tabernakulo, kung bakit may dalawang bahagi, bakit may tabing, no? Lahat ng mga bagay na pinagawa ng Diyos sa kanya, pinakita yun ng Diyos sa kanya kung ano itsura nun dahil merong ganon sa kalangitan, no? Mababasa natin yung supporting niyan dito sa Exodus 25 verse 40. Sabi diyan, at ingatan mo na iyong gawin ayon sa anyo ng mga yaon na ipinakita sa iyo sa bundok. No? Yung Ark of the Covenant, ang hirap nung gawin, mga kapatid, no? Kasi may dalawang angel doon, dalawang cherubim na nakaupo sa trono, no? So, sa isang taong hindi naman gumagawa ng ganun, paano ka ngayon makakagawa ng ganun kung hindi mo alam kung anong itsura? Pero ipinakita ng Diyos kay Moises yung itsura, no? At ah at meron din para mapatunayan din natin na yung pinagawa na Ark of Covenant kay Moises is meron din sa kalangitan. Merong verse tayong babasahin, no? Mababasa natin sa Revelation 11 verse 19. Tingnan natin kung ito nga yan. Ayan, sabi dito, at nabuksan ang templo ng Diyos na nasa langit. So may templo pala ng Diyos sa langit, no? At sabi dito, at nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan, Ark of the Covenant. So ibig sabihin mga kapatid, no? Nung ginagawa pala ni Moises yung templo ay yung tabernakulo, nire-replica lang niya yung tabernakulo sa kalangitan. Pati Ark of Covenant, oh. Malinaw yan, nasa langit, no? At nakita sa kanyang templo ang kaban ng kanyang tipan, Ark of the Covenant. Kaya pala nagawa ni Moises yung Ark of the Covenant kasi meron siyang pinaggayahan. Yun yung Ark of the Covenant na nandun sa kalangitan. At nagkaroon ng mga kidlat, mga tinig at mga kulog at isang lindol at malaking granizo.
Alright. So, naiintindihan po, mga kapatid 'no, na lahat ng mga bagay sa lupa 'no, na iniutos ng Diyos na gawin ni Moises ay replika ng mga bagay sa kalangitan. Let your will be done on earth as it is in heaven. Alright, kasi nga dahil ito nga 'yun, anino lang pala 'to ng lahat ng gagawin natin do'n sa langit. Lahat ng mayroon do'n sa langit 'no. And one of these is yung pagkasaserdote. Alright. 8:6. Datapwat ngayo'y kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal, palibhasa siya'y na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na inilagda ng lalong mabubuting pangako, 'no. Ang ibig sabihin nito mga kapatid 'no, si Yahushua, si Kristo 'no, siya ay naging tagapamagitan natin ng bagong tipan. Bagong tipan na inilagda para sa mga mas mabubuting mga pangako. Siya ang ating tagapamagitan, mediator 'no. Noon sa panahon ni Moises, si Moises yung tagapamagitan ng Diyos at ng tao. Kay Moises ibinigay yung tipan na bato. Siya yung tagapagsalita ng Diyos sa mga tao, 'no. Pero sa panahon natin ngayon, sa pamamagitan ni Kristo, Yahushua, siya ngayon yung naging ating tagapamagitan sa Diyos. At yung tipan na kanyang dala ay tinatawag na bagong tipan 'no, siya ang binigyan 'no, ng kapamahalaan doon. Old Covenant kay Moises, renewed covenant kay Yahushua. Sapagkat kung ang unang tipan, ayan, may verse lang akong supporting verse doon 'no, sa 1 Timothy 2:5 na tagapamagitan. Sabi dito sa 1 Timothy 2:5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Yahushua. Yahushua Mashiach 'no, 'yan. So balik tayo dito sa Hebrews. Sa libro ng Hebrews, Hebrews 8. Sapagkat kung ang unang tipang yon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana hinanap ng pangangailangan ng ikalawa. Napag-aaralan natin last sa Revelation, sa Hebrews 6 tsaka 7, mga kapatid 'no, yung kakulangan ng unang tipan 'no, which is yung, pagbabago ng buhay, transformation, pagsisisi sa kasalanan. Mga espiritual na bagay 'no, na pinagkakaloob ng bagong tipan. Sa lumang tipan, mga kapatid 'no, ay, ah, napupuno ng korapsyon at tradisyon 'no, nawawalang bahala ang intensyon ng Diyos patungkol sa kautusan, mga kapatid. Pero sa ngayon, hallelujah, purihin ng Diyos, tayo'y bahagi ng bagong tipan ng Diyos. At ito ang bagong tipan ng Diyos, mga kapatid 'no. So isa sa mga kahinaan din ng lumang tipan ay, yung pagkasaserdote. Dahil walang permanenteng saserdote sa panahon ni Aaron. Lahat kasi sila namamatay kaya napapalitan sila ng napapalitan. Pero sa atin, sa bagong tipan, hindi napapalitan yung saserdote natin kasi nga siya'y nabubuhay magpakailanman. Kay Aaron, naghahandog sila sa mga kasalanan, pati kasalanan ng saserdote, pero yung saserdote natin, perfect, walang kasalanan, 'no? At siya ay nakakaunawa pa sa atin dahil siya ay naging tao at namuhay gaya natin.
no? Sa 8, sabi dito, sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi niya, narito dumarating ang mga araw, sinasabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong makikipagtipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Juda. No? So, dito, pag-iisahin ng Diyos, no, si Ephraim at si Juda. Si Ephraim kasi siya yung nagli-lead sa Israel, no? At si Juda naman, alam naman natin, no, nagkaroon sila ng separate kingdom, no? Kingdom of Israel with Ephraim, Kingdom of Judah with David, no? Sa panahon yun ni David, panahon nila Solomon, alright? So dito, makikipagtipan daw ulit ang Diyos sa Israel at sa Judah. Hindi ayon sa tipang aking pinagkatipan sa kanilang mga magulang ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay upang sila'y ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto sapagkat sila'y hindi na nanatili sa aking tipan at akin silang pinabayaan, sinasabi ng Panginoon. No? Which is tama. Bakit? Kasi sinasabi din dito ng ating tagapamagitan na si Yahusha, ano ba sabi niya? Dito sa Mateo 15:24, sabi niya, at lumabas si Yahusha sa templo at payaon sa kanyang lakad at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang siya sa 4, Mateo 24, 15:24 po pala. 15:24. Ayan. Sabi diyan, tatapwat siya'y sumagot at sinabi, hindi ako isinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. No? So, ibig sabihin, mga kapatid, nagkakaisa sila ng Ama. Kasi ang Ama nakikipagtipan sa Israel. No? Kung babasahin natin kanina. Ayan, no? Gagawa ako ng isang bagong tipan sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Juda. So, ang Ama, pinadala niya yung kanyang bugtong na anak, no? Isinugo niya para sa bayan ng Israel, no? Para sa mga tao, para sa mga Israelita, sa lipi ni Israel, no? Para doon ang tipan. Hindi siya nakapagtipan sa mga hintil. Hindi ibinigay ang tipan ng Diyos sa mga hintil. Ibinigay ng Diyos ang tipan sa Israel. So kung tayo gusto natin pumasok doon, kailangan natin ngayon maidugtong, no? Mababasa naman natin 'yan sa Romans 11:24-25. Sabi diyan, sapagkat kung ikaw ay pinutol doon sa talagang ulibong ligaw at laban sa kaugalian ay isinanib ka sa mabuting punong olibo, gaano pa nga ang mga ito na mga talagang sanga na nakapagsanib sa kanilang sariling punong olibo, sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo maalaman ang hiwagang ito. Baka kayo'y mangagmarunong sa inyong mga sariling haka na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga Gentile. No? So napangyari na ang Israel ay naging matigas ang kanilang puso, no? Hindi nila tinanggap ang Mesiyas, hindi naman lahat ng Israel, ng lipi ni Israel. Dahil ng mga apostol, lipi yun ni Israel, mga kapatid, no? At marami silang kasama. Ibig sabihin, may mga hindi tumanggap at niloob yun ng Diyos upang makapasok naman ng mga Gentile sa tipan, upang maidugtong naman sila sa Israel, no? Upang makapasok sila sa tipan ng Diyos at mailigtas. Pero hindi ibig sabihin nun, nagbigay ang Diyos ng tipan sa Israel, sa mga Gentile. Ang Gentile kailangan nilang
iwan ng kanilang pagkahintil at pumasok sa tipan ng Diyos sa Israel. Yan. Kaya nung pumasok na ang mga Gentile sa Israel, hindi na sila Ephesians 1:9. Hindi na sila mga tinatawag na strangers, mga kapatid, no? Sila na ay tinatawag na 19 yata to, dapat 19. Yan. Hindi na sila taga-ibang lupa at mga maglalakbay, sabi dito sa Efeso 2:19, no? Kundi kababayan na ng mga kasama ng mga banal at sambahayan ng Diyos. Ang sambahayan ng Diyos, mga kapatid, ay ang Israel. Walang ibang sambahayan ng Diyos. Hindi na palitan ang sambahayan ng Diyos, no? Mula noon hanggang ngayon, Israel pa din. Kahit sa future, Israel pa din naman dahil ang New Jerusalem, ang mga gates doon, pinangalan sa lipi ni Israel. Ang mga pinto na papasukan doon, no? So, ibig sabihin, mga kapatid, no? Tayo, hindi na tayo taga-ibang bayan, kundi hindi na tayo mga Gentile, ibig sabihin yan, kundi tayo ay mga kababayan na ng mga banal. Sino ba yung mga banal? Yung mga propeta, no? Sabihin, kababayan na natin sila. Sila Isaiah, sila Elijah, no? Si sila Kefa, no? Sila Pedro, yung mga apostol. Sila yung mga kababayan na natin. All right. So let's proceed. Hallelujah. Ayan, no? Hindi ayon sa tipang aking pinagkatipan sa kanilang mga magulang, no? Yung unang tipan, hindi daw ayon doon. Ano bang pinakaiba ng lumang tipan sa bagong tipan, no? Sapagkat sila hindi na natili sa aking tipan. Hindi daw na natili ang Israel sa tipan ng Diyos. Ano ba yung tipan na binigay ng Diyos? 10 utos, no? At doon hindi na natili ang Israel. Sila ay nagkakasala sa Diyos. At ang nangyari, pinabayaan sila ng Diyos. Ano ba ang nangyari doon, mga kapatid, no? Nagkaroon ng diborsyo. Dinivorce ng Diyos ang Israel, no? Mababasa natin 'yan sa ah, Jeremiah 3:8, no? Basahin natin sa Jeremiah 3:8. At aking nakita ng dahil dito sa pangangalunya ng tumatalikod ng Israel, akin siyang pinalayas at binigyan ng sulat ng paghihiwalay o divorce letter. Gayon may hindi natakot ang taksil niyang kapatid na si Juda, kundi siya man ay yumaon sa nagpatutot. Ibig sabihin, no, ah, si Israel ay nangalunya. Ibig sabihin na nangalunya, spiritual adultery, no? Ah, sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan ng mga Gentile. Nangalunya sila sa Diyos dahil nakapagtipan sila sa Diyos eh, na siya ang kanya magiging Diyos, siya ang kanilang magiging Diyos, no? Unang utos pa lang 'yon, no? Nilabag pa nila yung ika-7 utos, mga kapatid, no? Na huwag kang mangangalunya. So madaming utos ang nilabag nila dito, no? So dahil sa mga ginawa ng Israel, no, ng pagpapatutot, gusto ng pagpapatutot, ito yung mga babaeng bayaran, no, na taksil sa kanilang mga asawa. Papatutot, no? Prostitute, 'yan. Yung ibig sabihin nun, no? So Israel, dahil sa kanyang pagkakasala, sumulat ang Diyos ng sulat ng paghihiwalay. Sa English niyan, mga kapatid, no?
sa TS2. Sabi niyan, Certificate of Divorce. Certificate of Divorce ang ibinigay niya sa Israel. Yan, no. Pero sa sister niya si Judah, so dito ang turing ng ang turing sa Israel at sa Judah magkapatid, sister, no? Sabi dito, gayon may hindi natakot, sabi niyan, ang taksil niyang kapatid na Judah. Pero sa kasulatan, no, ay sister ang ginamit dito, no. Ibig sabihin magkapatid si Judah at si Israel. So ibig sabihin si Judah, imbis na matakot na diniverse ng Diyos ang Israel, hindi, nagpatuloy din ng Judah sa kanyang pagkakasala as patutot, no. Napaka no, ah napakalaki ng kasalanang ginawa ng mga Israelita sa panahon na 'yon. Na deserve talaga nila na maparusahan. Kasi nga alam na nila yung totoo. Kilala nila ang Diyos. Madami ng kamangha-manghang bagay ang ginawa ang Diyos sa kanilang kalagitnaan, no? Pero nagagawa pa rin nilang sumamba sa ibang mga Diyos-Diyosan, di ba? So, ibig sabihin, what more pa, no? What more pa yung pwedeng gawin ng Diyos para lang manatili sila? Ano pa bang gagawin ng Diyos, no? Nagpadala ng apoy sa langit, no? Hinati ang dagat, pinatay yung kinuha yung mga panganay, 'di ba? Daming salot ang binigay sa Ehipto para lang makalaya sila, no? Nagpadala pa ng umiikot na apoy sa gabi, ulap sa umaga. Mga kapatid, no? So ano pa bang dahilan para sila ay gawin 'yon sa Diyos? So hindi deserve ng Diyos 'yon. At ang deserve ng tao is kamatayan sa kanilang mga kasalanang ginawa ng Israelita, no. Kaya nga hindi sila nakapasok sa lupang pangako yung mga yung yung mga sumusuway sa panahon ni Moises, no. Pero sa panahon nito na nakapasok sila sa lupang pangako sa pangunguna ni Joshua, nagkasala naman sila ulit. Kaya tuloy sinakop sila ng maraming mga bansa, ginawa silang alipin, no, ng Babylonia, ng Assyrian, no. Ang dami nilang ang daming pagkaalipin na nangyari sa kanila, no. Kahit sa panahon ni Daniel, no, sa pamumuno ni Nebuchadnezzar, 'di ba? So ibig sabihin, mga kapatid, no, gano'n na lang ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Gumawa siya ng panibagong tipan. Hindi yung tipan na sinira ng Israel, no, kundi itong bagong tipan na 'to, ibinigay niya para i-restore, para ibalik, no, ang tao sa Diyos, para mabigyan sila ng buhay na walang hanggan, kaligtasan, no. 'Yun ang purpose ng bagong tipan. So tayo magpatuloy sa Hebrews. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na 'yon, no? Sambahayan ni Israel. Alright. Yan ang sambahayan ng Diyos na tayo'y bahagi na, mga kapatid, no? Pagkatapos ng mga araw na yun, sinabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. Ano? So take note dito, magiging bayan ko. Ulit, tandaan natin, no? Dineklara na ng Diyos na bayan niya ang Israel ng Old Covenant. Sinabi pa nga niyang siya ay anak Ang tawag pa nga sa Israel, anak, firstborn, no? Pero ito, gumawa siya ng
bagong tipan, no? Yung mga sumuway na nawala sa pananampalataya, bibigyan niya ngayon ng bagong tipan. Sila'y muling magiging bayan ng Diyos. Israel pa din yon, mga kapatid. No? Ano ang sabi dito? Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip. Kasi noon, ang kautusan ay nasa 2 tipak na bato. Pero ngayon, ang law ay nasa ating mga puso at isip na. Isusulat na ng Diyos. Spiritual. Ito. No? So, mas malaking expectation sa atin sa bagong tipan. Kasi nakasulat na sa isip natin, sa puso natin. No? So, paano mo ba malalaman na ikaw ay nasa bagong tipan na, mga kapatid, no? Obviously, malalaman mo yon pagka alam mo yung 10 utos. Kasi susulat nga sa puso at isip mo eh. Yung 10 Commandments eh, no? Yun yung bagong tipan. Tayo ba alam natin yung 10 Commandments, mga kapatid? Alam, pero hindi sunod-sunod. Na? Hindi sunod-sunod nga lang, no? So, at least alam, di ba? Pero yun ang mahalaga, mga kapatid, no? Kasi kung tayo papasok sa tipan ng Diyos, alam natin dapat yung papasukin natin. Ganoon naman eh. Hindi ka naman magpapakasal na tipan yun, di ba? Yung kasal. Hindi ka magpapakasal na hindi mo alam kung anong pinapasok mo na kasal. Hindi mo kilala yung tao. Di ba? So, sabihin, makikipagtipan tayo sa Diyos, aalamin natin kung ano yung tipan na papasukin natin. At yung tipan na papasukin natin at pinasok natin ay yung tipan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga utos na ilalagay sa ating mga isip at sa ating puso. So, ibig sabihin dati, yung mga nasa isip at puso lang, sila David. Pero yung mga Israelita kasi, meron silang 2 tipak na bato, meron silang tzitzit, no? Yung pinakita ko nung nakaraan na, mag-remind sa kanila na sundin yung utos ng Diyos. So sa atin wala nang ganun. Nasa heart na natin eh, nasa isip na natin eh. At with the help of the Holy Spirit, no, is magagawa natin ngayon, no? Kasi nga yung spiritual intention at yung purpose ng law na ipinaliwanag at tinuro ng ating Panginoong Yahusha, yun na kasi yung ano natin, yung kasi yung dapat na ginagawa ng tao. Hindi yung literal na letter, no? Yun yung nasa atin na ngayon. Kaya mas malaki dapat yung expectation ng Diyos sa atin. Di ba? Pero mabuti ang Diyos. Kasi sabi niya sa kanyang salita, 1 John 1:9, kung tapat tayong lalapit sa Kanya, hingi ng tawad, no? Tayo patatawarin. No? Sapagkat hindi naman natin kayang perfectly masunod ang utos ng Diyos. Magkakasala tayo. May possibility na perfectly masunod siya. Pero hindi natin kaya yon. At nang nakagawa lang nun ay si Kristo, si Yahusha. No? Siya lang yung nakasunod ng perfectly. Kaya nga siya yung worthy. Worthy na magbukas ng scroll doon sa Revelation. Kasi na-overcome niya yung sin. Hindi siya nagkasala. No? Worthy is the Lion of Judah, the Lamb of God. No? Kaya yung mga nagsasabi na wala ng kautusan, mga kapatid, isa lang ibig sabihin nun, wala sila sa tipan ng Diyos. Kung tanggap mo na wala nang kautusan, wala ka, ibig sabihin, hindi ka pa naidugtong. Wala ka sa tipan ng Diyos. At kung ikaw ay sumusunod sa utos ng Diyos, nakadugtong ka kasi sa tipan ng Diyos. No? Alright. 8:11. Ito din isa sa sign na ikaw ay nasa tipan na ng Diyos. No? Hindi na magtuturo ang bawat isa sa kanyang kababayan
at ang bawat isa sa kanyang mga kapatid at sasabihin, kilalanin mo ang Panginoon, sapagkat ako'y makikilala ng lahat mula sa kaliit-liitan hanggang sa kadaki-dakilaan sa kanila. So kung dati, ang alam mo lang, Lord, 'di ba? Alam mo lang, ang alam lang natin dati, no, ay Jesus lang, Son of God, mga ganyan, no? Pero sabi dito, hindi na mapapakilala ang Diyos. Kasi malalaman yun na eh. At ngayon, yung katuparan nun, nalaman nyo na kung sino ang Diyos. No? Si Yahuwah, sa Hebreo, alam nyo na rin si Yahusha na tinatawag na Jesus ngayon sa Hebreo. No? So hindi na tayo magtuturo sa isa't isa kung sino ang ama at anak. Kasi alam na natin. At darating ang panahon, yung mga kapatid natin na wala pa, no? Loobin nawa ng Diyos na makasama natin at malalaman din nila. No? Di na tayo, oy, kilalanin mo ang Diyos. Ituro mo yung ganito. Yung mga pinag-aaralan natin noong nakaraan, no? Na pasimulang mga aralin patungkol sa Diyos. Hindi na nagmo-move forward, no? Palaging pasimulang aralin pa din. Palaging ganun pa din, no? Parang hindi na tayo natututo sa ating mga pinag-aaralan. Nagmo-move on na tayo kasi nga malalaman na ng lahat eh kung sino ang Diyos. Malalaman na ng lahat kung sino ang anak ng Diyos. Wala nang dapat magturo pa nun. Maliban na lang kung magkaanak ka ulit, syempre tuturo mo yun sa anak mo. No? 8:12, sapagkat ako'y magiging mahabagin sa kanilang kalikuan at ang kanilang mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa. So yung mga kasalanan na ginawa ng Israel nung Old Covenant, tatanggalin na sa isip ng Diyos. No? Hindi niya, hindi niya sinabi na makakalimutan ko na. Magkaiba yung makakalimutan na sa hindi na alalahanin. Magkaiba yon. Kasi pag sinabi makakalimutan, ah, ang Diyos natin hindi makakalimutin. No? Pero pag hindi na alalahanin, no, bagamat alam ng Diyos yung kasalanan mo, pero hindi na niya yun alalahanin. Wala na sa Kanya yun. Alam ng Diyos yung mga pagkakamali natin at kahinaan natin ng panahon na yun. No? Kahinaan ng tao, kanilang mga kalikuan. Pero dahil sa habag ng Diyos, tatanggalin niya sa kanyang isip yun. No? At bibigyan kanya ng bagong simula. Ito yung bagong simula, bagong tipan sa Israel. At nung tayo pumasok sa tipan ng Diyos, nagkaroon tayo ng bagong simula. Di ko alam kung, ang bagong simula ko, nung nakilala ko kung sino ang Diyos. Doon yung bagong simula ko. Kasi yun yung panahon na tumalikod ako sa takbo ng mundo eh. Tumalikod ako sa tradisyon ng tao, tumalikod ako sa mga bagay na ginagawa ng mga na minana natin na tradisyon. No? Yun yung bagong simula para sa akin. So sa inyo, yung kailan yung bagong simula nyo, magandang alalahanin ninyo kung kailan kayo bagong nagsimula. Alright? And 13, doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay linuma niya na ang una. Datapwat ang nagiging luma ay tumatanda at malapit ng lumipas. Hallelujah, no? So kaya may bago kasi may luma. At hindi natin mauunawaan yung bago kung hindi natin alam yung luma. Ganoon naman, mga kapatid, no? Kaya mahalaga meron tayong kaisipan patungkol sa kaalaman patungkol sa lumang tipan. Saserdote, wala naman talagang ano eh, wala naman talagang naalis, no? Napalitan lang ng pagkasaserdote, pero yun naman pa din yun. Ten Commandments pa rin naman, no? Feast days, ganun pa rin naman. Yung nga lang, spiritually na natin ginagawa, hindi na by letter. Kasi nga sabi dito, basahin natin dito. Ah,
2 Corinthians. Ito, 2 Corinthians 3:6. Na sa amin naman ay nagpapaging dapat na mga ministro ng bagong tipan, hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, tatapat ang espiritu ay nagbibigay ng buhay. So tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos, no? Sa spiritual. Hindi na hindi na letra by letra. Kasi kung letra by letra, mga kapatid, no, hindi tayo makakasunod ng letra by letra sa Diyos. Unang-una, wala ng templo, 'di ba? Ang sabi dun sa kautusan, yung pag-celebrate natin ng Passover, ng Paskwa, ng tinatawag na Day of Atonement, at tinatawag na Feast of Tabernacles, lahat yan gaganapin sa Jerusalem. Kasi nandun yung templo eh. No? Pero ngayon, hindi naman natin yung magagawa. Sa Pilipinas, sa mahal kaya ng pamasahe doon. Mga kapatid, kung ano ko lang sana, kung, kung mga 5,000 lang, balik-balik na tayo doon sa Israel, no? 100,000 kasi, mga kapatid. So, asahan ko na lang yung angel pag tinipon tayo, no? Pag napunta tayo doon, libre pa yung ano natin, yung paglalakbay natin, no? Pero sa ngayon, parang imposible. May war pa ngayon doon, mga kapatid, no? Kaya we're doing ano not by letter but by the spirit. Kasi kung by the letter, hindi tayo makakasunod perfectly. Dahil hindi natin kayang sumunod by letter, no? Gaya ng tithes, gaya ng ah ano pa ba? Feast, ah madami pa mga bagay eh. Madami pa tayong mga bagay na hindi natin kayang masunod kung wala tayo dun sa Jerusalem by letter. Pero by the Spirit, nagbe-feast tayo ngayon dito, no? By the Spirit, tayo ay nag-Day of Atonement. Nagpa-fasting nga lang tayo, di ba? Hindi na tayo naghahandog ng toro or mga kambing para sa ikapapatawad ng kasalanan natin. Kasi spiritual na kasi yung ating mga offering nakalugod-lugod sa Diyos, no? Spiritual na rin sa pamamagitan ng ating mga pagtulong sa iba. At ating mga spiritual offering ng ating mga bibig, pagsamba sa Diyos sa kanyang dakilang pangalan, no? Kaya tayo mga kapatid, no, ah, ang kaunawaan ng bagong tipan ay nakasalalay sa pagkakaunawa natin sa lumang tipan. Kaya kayong mga nakakaalam nito, no, kapag kayo ay mag-share, bigyan niyo din sila ng kaisipan regarding sa lumang tipan, no? Kahit papaano, at least may idea sila. Hindi yung basta na lang nagbago isip ng Diyos, bagong tipan na to, kalimutan na natin lahat. Di ba? Wag naman ganun kasi kawawa yung tao. Kawawa yung tao na magpapatuloy sila sa kanilang espiritual na paglalakbay. Hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng tipan. No? Hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng pari, punong pari. Di ba? Bigla na nag-exist lahat ng bagay. Basta sumasamba ako, pupunta akong church, okay na. No? Ano, tawag din, ang ang bulag na nag-aakay ng kapwa bulag ay pareha silang mahuhulog sa balon. Sa balon ba yun? Sa bangin. Oh, masyado namang obvious yung balon kasi, di ba? Pero I mean, mga kapatid, no? Pribilehiyo sa atin na tayo ay nag-aaral ng ganitong mga malalalim, no, na mga pagkain, salita ng Diyos. At nawa, hindi tayo, panghawakan natin tong mga to dahil ah, maraming mga katuruan talaga na tayong masasalubong sa mga hinaharap, no? Kahit ngayon pa lang, may mga iba't ibang klaseng katuruan na tayo na encounter.
Ah, 1 Thessalonians 5:21. Prove all things and hold fast, which is good. Pangawakan natin kung anong mabuti at ating patunayan sa pamamagitan ng ating pag-aaral. Lahat ng mga bagay, no? And nawa ang Diyos magbigay ng bagong perspective sa isip at puso ng ninyo. Ako din, kasama na rin ako, no? Hindi yung perspektibo na literal, kundi mas malalim na perspektibo sa salita ng Diyos, spiritual. Dahil ang spiritual, nila lang ay nakakaunawa ng mga bagay na spiritual. Kaya purihin ng Diyos sa ating kalagitnaan. Dito na po nagtatapos ang ating ah, Hebrews 8, no? Hebrews 9 next na itinakda ng Diyos. Sabi ng Panginoon. Alright? So, huwag natin kalimutan sa araw ng Sabat, tayo ay magkaisa ulit sa gawain. Hallelujah. At ma-replenish tayong lahat. No? So, ngayon tayo ay mananalangin. Hallelujah. Aming Diyos na dakila sa lahat, aming amang nabubuhay magpakailanman, kataas-taasan, El Elyon, ang nag-iisa, aming sinasamba, dakilain ang iyong pangalan namang Yahuwah. Kami magpupuri sa iyo, dadakila sa iyo. Sapagkat ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng mga bagay na ito. Salamat, Ama, sa gabing ito na kami ay nagkaroon ng mas malalim na pagkakaunawa tungkol sa aming Panginoong Yahusha, sa kanyang pagiging punong pari, at sa bagong tipan na iyong iminigay sa Israel. Hallelujah. Yashral, na kami ay niloob mong makapasok. Bagamat kami ay nagsimula sa hindi pananampalataya, na kung sinasabi nila ay hindi pagtutuli o mga Gentile, pero kami ay ngayon ay mga bahagi na ng iyong kaharian, kayo ng iyong sambahayan. Hallelujah. At aming inaangkin lahat ng mga bagay na pangako mo na naaayon sa mas mabubuting mga pangako na according sa tipan mo sa pamamagitan ng iyong anak namin, Panginoong Diyos. At kami ngayon ay I pray, hallelujah, sa lahat ng mga nakapakikinig ay maunawaan na ang kautusan ng 10 utos ay isinulat mo na sa aming mga puso at isip. Na kami ay nabubuhay hindi ayon sa aming sariling pagpapasya patungkol sa iyo, kundi sa kung anong nais mo na gawin namin. Ama, ikaw ang dakila sa buhay namin, kaya ikaw ang dapat masunod. At patuloy kang magpakilala sa iyong mga anak. Gayon na rin na mas malalim pa namin maunawaan ng iyong tipan. Hallelujah. Turuan mo din kami ng iyong mga katuruan. Hallelujah. Patungkol sa pagbibigay. Kung noon ay tithes and offering. Hallelujah. Turuan mo din kaming magawa ang prinsipyo, ang purpose ng tithes and offering sa panahon namin ngayon. Gayon na rin ang sabat. Gayon na rin ang iyong mga kautusan na 10 utos. Hallelujah. Aming magawa. Tulungan mo po ang iyong mga anak na makasunod. At nalalaman namin na kung kami magkasala at magkamali, ay meron kaming punong pari na aming malalapitan upang tumulong sa amin at aming tagapamagitan sa iyo, aming tagapagtanggol, na para mapapatawad ang aming mga pagkakasala. Salamat, Ama, at patuloy mo samahan ng bawat isa. Bigyan mo ng courage, desire na magpatuloy. Hallelujah. Wisdom. Kung nasa ng Espiritu mo, nandun ng wisdom, liberty, liberty sa kasalanan, at liberty makasunod sa iyo. Hallelujah. Salamat, Ama. Ikaw ang maluwalhati, maitaas, mapurihan. Hallelujah. And I pray sa lahat ng mga may sakit sa pagkakataon na ito. Hallelujah. Si Yahuwah ang ating Rafa. Siya ang ating manggagamot at tagapagpagaling. At iunat nawa ng Diyos ang kamay sa
sa iyo, sa bawat isa sa atin, nang mahipo tayo mula ulo hanggang talampakan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Na makamtan natin ang kagalingan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sa lahat ng nangangailangan, Yahuwah Jireh, siya ang ating provider, and hindi tayo magkukulang. Yahuwah Shammah, Yahuwah is here, siya ay ating kasama. Yahuwah Shalom, siya ang ating kapayapaan. At siya nawa, Yahuwah Yashah, siya ang ating kaligtasan. Kaya, Ama, sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, tinataas ka namin. Ito na nga ang aming sama't dalangin na binibigay namin sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Yahushua, ang Mashiach na aming Panginoon at aming punong pari, ngayon, bukas at makailanman, Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Amen. Yun po mga kapatid, no? Ah, purihin ng Diyos at sama-sama ulit tayo sa Hebrews 9 na susunod. No? Yun po.